Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagutin natin yung katanungan ng mga kaibon natin. Medyo marami po ang nagtatanong nito sa akin mga kaibon, kaya po gumawa tayo ng content. Yung mga katanungan sa akin mga kaibon, halos iisa lang din naman yung naging direction. Kaya po gumawa tayo ng kasagutan na isa lang din para po mas lalong maintindihan ng mga nagtatanong at ng mga kaibon natin dyan na nanonood. Sa mga kaibon natin dyan na nanonood, pwede ninyong i-share or i-save itong video na to. Dahil kung sakali man na nagpa-project po kayo, meron kayong idea kung ano ba ang mga parisan at pagpaparisin po ninyo para po doon sa mga pagpa-project po ninyo. Kaya po sa mga kaibon natin na nanonood, makinig po kayong mabuti mga kaibon. Dadandahanin ko po ito para po mas lalong maunawaan. Ang katanungan sa akin mga kaibon, paano daw ba makapagpalabas ng Par-Blue Opaline na dilute? Yung ibang kaibon natin na nagtatanong, ang gusto daw nilang kulay, kagaya daw ng parang avocado yung kulay. Dahil napakaganda raw po ng ganong klase ng Par-Blue Opaline na dilute. Yung iba kasing kaibon natin, ang tanong kasi sa akin, paano daw ba mag-project? Dahil medyo may presyo daw, medyo mataas daw ang presyo ng visual na Par-Blue Opa dilute. Lalo na daw kapag back to back yung gagamitin, yung pareho na talagang Par-Blue Opa dilute. Medyo mataas daw ang presyo. Ang tanong nila sa akin mga kaibon, ano daw ba ang masasuggest ko na mga parisan na abot kaya pero maglalabas daw ng mga visual Par-Blue Opa dilute? Mga kaibon, disclaimer lang po, ang isi-share ko lang dito ay base lang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Halimbawa po mga kaibon, hindi natin afford yung back-to-back na Par-Blue Opa dilute. Halimbawa, kaya natin yung hen lamang. Hindi natin kaya yung cock. Pero kaya natin bilhin yung Par-Blue Opa dilute na hen. Bibigyan ko po kayo ng magandang ipares para dyan. Kung ang kaya natin yung hen na Par-Blue Opa dilute lang, pwede mo po yan parisan ng turquoise Par-Blue Opaline split dilute na cock. Ang ganyang klase ng parisan, pwede po yan maglabas ng visual Opaline Par-Blue na dilute. Sa mga non-visual, pwede po yan maglabas ng Par-Blue Opaline split dilute. So ang ganyang klase ng parisan, okay na po yan. Magandang klaseng parisan na po yan dahil maglalabas palagi po yan ng mga visual Par-Blue Opa dilute. So napakaganda po niyan. Kung halimbawa naman, hindi po natin kaya kahit yung hen lang. So dito na tayo sa mga pagpa-project ng materyales. Halimbawa po, magpares po tayo ng back-to-back Par-Blue Opaline split dilute. Ang ganyang klase ng parisan mga kaibon, maglalabas din po yan ng visual Par-Blue Opa dilute. Sa mga non-visual, maglalabas din po yan ng Par-Blue Opaline possible split dilute. So ang ganitong klase ng parisan na binanggit ko mula yung una at itong pangalawa, pwede po yan maglabas ng Bluetooth Opaline, pwedeng possible split dilute dito sa pangalawang parisan. At doon sa unang parisan, pwede yung maglabas ng Bluetooth Opaline split dilute. So yan po. Halimbawa, hindi natin din kaya or ito lang ang kaya talaga ng budget natin, yung mga possible split dilute lang. Ngayon, gumamit pa rin tayo ng Par-Blue. Turquoise ang maganda. Turquoise Par-Blue Opaline possible split dilute. Pero yung possible na binabanggit ko, mas maganda kagaya ng binanggit kong pangalawang parisan. Yung meron pong kapatid sila na visual Par-Blue Opa dilute. So yan po ang magandang kukunin po ninyo. Merong kapatid na Par-Blue Opaline na dilute. So gumamit tayo ng back-to-back Par-Blue na turquoise possible split dilute
kahit po possible yan, para sa akin goods po yan. Maglalabas din po yan dahil meron namang kapatid sila na visual. Kaya po maganda po yan kahit possible lang. Pwede po yan maglabas ng Par Blue Opa Dilute. Sa mga non-visual naman na kapatid, ganun pa rin po yan. Par Blue Opaline, possible split dilute. At pwede rin po ito maglabas ng Bluetooth Opaline, possible split dilute. So itong tatlo, itong mas magandang parisan. Ito po ang maganda para sa akin, itong masasuggest ko sa inyo. Sa pagpa-project mga kaibon, ganito po ang magandang panimula. Ganito po yung magandang pagpa-project. Halimbawa kasi, kung halimbawa lang bago ka pa lang sa pag-aalaga ng ibon, kahit naman siguro hindi bago sa pag-aalaga ng ibon, ito po ang tanging pwede kong isuggest sa inyong parisan. Pero kung talagang ang kaya ng budget natin para doon sa ibang talagang kumbaga mababa, pwede naman. Halimbawa, may offer sa'yo na medyo mababa, tapos yung parisan niya, for example, green. Back-to-back green Opaline. Split Par Blue, split dilute. So okay na rin po yan, wala naman pong problema. Kaso ang may papayo ko sa inyo dito, mas maganda na yung ganitong klase ng parisan muna para hindi kayo malito kasi project po ito. Medyo mahirap kasi sa pagpa-project kung parami yung karga ng ibon. Habang kasi dumadami yung karga ng ibon, lumiliit ang tsansa mga kaibon. Kaya po sa mga baguhan, kahit hindi naman baguhan, ito pa rin po ang the best na maipapayo ko sa inyong parisan, yung puro Par Blue. So yun po ang the best na maipapayo ko. Pero nasa sa inyo na rin po yan. Wala naman pong problema. Kagaya po palagi ng sinasabi ko, basta sigurado ang karga, lalabas at lalabas yan. So doon sa, for example, back-to-back green Opaline, split Par Blue, split dilute, okay rin po yan. Wala naman pong problema. So maganda rin po yan. Pwede rin kayo gumamit ng Blue Opaline, split Par Blue, split dilute. So maglalabas din po yan basta back-to-back. Back-to-back Blue Opaline, split Par Blue, split dilute. Maglalabas din po yan. Wala pong problema. Basta po sigurado ang karga. So yan po yung mga kaibon. Ngayon, doon sa tatlong parisan na binanggit ko kanina, yung mga Par Blue, ang maipapayo ko po sa inyo, huwag po kayong kumuha ng mga Ewing. So dapat mas maganda dahil ang hinahanap po ninyong kulay, kagaya ng nasa picture nang yan na avocado, yung kulay niya, mas maganda solid color para kita mo talaga ang ganda. Kaya wag po kayong humanap or kumuha ng Ewing. Ngayon naman, kaya ko po pinapayo sa inyo na parang lahat ng Par Blue, ang tinutukoy ko po turquoise para po maglabas ng ganyang klase ng kulay. Kaya po turquoise Par Blue po ang piliin ninyo. Yan po ang ginagamit para makapagpalabas po ng ganyang kulay. Turquoise Par Blue po ang kinakailangan natin. So kapag back to back turquoise yung gamit ninyo, napakaganda po niyan. Maglalabas po talaga yan ng ganyang klase ng kulay. So dito kasi pa-project tayo, kung bibili kayo ng materialis, doon tayo sa mga legit na breeder para sigurado po yung karga mga kaibon. So napakaganda kasi ng pagpa-project ng mga ganito. Kumbaga mas exciting. Abangan mo kung lalabas yung sa mga inakay. So napakaganda po. So yan po yung mga katanungan sa akin ng kaibon natin. Yan lang po ang tanging maipapayo ko sa mga kaibon natin na nagtatanong. Sa mga nanonood, sundan nyo na lang po itong video na to. At kumuha na lang po kayo dito ng idea rin. At pwede na po kayo mag-project ng mga Par Blue o Dilute ng mga kaibon. So mga kaibon natin na nagtanong, maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.